Do you guys believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Nope. Do you believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? No. Do you believe in Jesus Christ? No. Do you guys believe in Jesus? Sometimes. Do you believe in Jesus Christ? No. Do you guys believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? I do not, but thank you. Do you two believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus? Oh no. No. Do you guys believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? No, we stole the towels. Do you believe in Jesus Christ? No. Do you believe in Jesus? I'm not really religious, no. Isang nakakalungkot na pangyayari ito, mga kabiyaya, at alam naman natin na sa last days maraming talagang ganito. Harapang sinasabi na hindi sila kay Kristo. Ang sabi ng Biblia sa Mateo chapter 10 verse 33, ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. If you deny Jesus, someday Jesus will deny you. Yun ang nakakatakot dito. Mas fatal ito kaysa sa taong hindi naman talaga nakakakilala kay Kristo na nakakakilala bandang huli. Mas fatal dahil alam mong may Kristo pero dinideny mo. Ngayon, isa sa palatandaan sa last days na ipapangaral ang gospel sa buong mundo before the end will come. Kung babasahin natin sa Mateo chapter 24 verse 14, ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig dito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Bagamat ang konteksto nito ay umuugnay sa Tribulation Age, Gospel of God's Kingdom, ang idea pa rin ay may time frame talaga ang tao na bago ang Judgment Day, binibigyan niya ng chance tayo na piliin siya bago natin lisanin ng mundo. Ang Biblia ay maliwanag dito. Kung babasahin natin ang 2 Pedro chapter 3 verse 9, binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Maliwanag sa verse na yan na binibigyan pa niya ng chance upang tayo ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Dahil hindi po ikatutuwa ng Diyos na mapahamak kahit isa. Hindi po masaya ang Diyos na may mapupunta sa impyerno. Meaning, masakit sa kalooban kung may mapapahamak. Lahat po tayo ay binibigyan po ng chance. Kaya nga isa sa sign ng end times ay kailangan mo nang ipangaral si Jesus sa buong mundo. Dahil nais ng Diyos na makuha ng lahat ng tao ang oportunidad na malaman yung regalo ng kaligtasan sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus, sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun nga lang, ang tao ay dinisenyo ng Diyos na magkaroon ng free will para mamili. Kung pipiliin ba niya ang Diyos o yung kanyang sarili. Dahil ayaw kasi ng Diyos na makasama sa eternity yung mga taong robot na sunod-sunuran, walang desisyon. Kaya isa sa disenyo talaga ng Diyos na magkaroon ng free will ang tao. Meron tayong choice habang nabubuhay pa tayo dito sa daigdig. Ngunit nakita na ng Diyos ang mangyayari sa mga huling araw na ang tao ay mas iibigin pa nila ang kanilang mga sarili. Kung babasahin natin ang 2 Timoteo chapter 3 verse 1, dapat mong malaman sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Ang verse na yan ay saktong-sakto kung anong meron tayong lipunan ngayon. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya wag na kayo magtaka sa mga napapanood natin sa social media na ang tao ay talagang makasarili, walang oras sa Diyos, walang modo sa kapwa. Kaya nasa huling araw na tayo mga kaibigan. Ngayon ang tanong,
Gaano ba karami ang maliligtas? May sinabi ang ating Panginoong Hesus dito. Kung babasahin natin ng Mateo chapter 7 verse 13 hanggang 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Sa metaphor na yan, inaamin ng ating Panginoong Hesus na mas marami talaga mapapahamak, kaya wag na po tayo magtaka kung bakit pasama ng pasama ang karamihang tao ngayon. Actually, ang pagiging makasalanan ng isang tao ay nauunawaan pa yun ng Diyos. Kaya nga ipinadala niya ang kanyang anak at nais ng Diyos na manampalataya tayo sa kanyang anak. Ngunit sa pinapanood nating video na ito, lantaran ng pagdinay kay Kristo Jesus. Nagbigay na nga ng iisang solusyon ang Diyos para abutin ng tao, pero ayaw pa nila dito. Yung nag-iisang solusyon na si Kristo ang kaligtasan ay dinidinay mo pa ng harapan. Ang sabi ng Biblia, hindi hahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Maliwanag sa verse na yan na kapag hindi ka nagtiwala kay Kristo na anak ng Diyos ay hinatulang ka na. Meaning, buhay ka pa, hinahatulan ka na. In layman's term, buhay ka pa, sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno kung wala kang tiwala kay Kristo. At yan po ang pinaka-worst sa lahat. May kapatawaran ng kasalanan pero ang kawalan ng pananalig kay Kristo ay walang kapatawaran. Kapag ito ay iyong nakamatayan, mas malala pa sa kamatayan yung nabuhay ka ng walang paniniwala kay Kristo at sa kanyang tinapos. Dahil ang nag-iisang solusyon ay tinanggihan mo pa. Last chance na natin si Kristo pero dininay mo pa. Kaya mga kabiyaya, kung meron man tayong mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, just share the gospel. I-share natin sa kanila ang good news na ang kaligtasan ay regalo lamang dahil kay Kristo. Bukod sa we share the gospel, hilingin natin sa Diyos na ang ating mga mahal sa buhay ay maligtas dahil nasa last days na po tayo. At mukhang taon na lang ang bibilangin bago natin marinig ang tunog ng trumpeta ng Diyos sa loob ng isang kisap mata na tayo ay nasa piling na ng Diyos sa pamamagitan ng tinatawag na rapture.